So, ngayon po mga kababayan, medyo pag-usapan naman natin itong isa ring bagong mukha na tumatakbo sa isang mataas na posisyon. Isang national position. Mataas, honorable, kagalang-galang. Isang tumatakbo bilang representative ng isang grupo, party list representative. Ito pong si Diwata. Siguro ko po lahat na Pilipino, baka walang Pilipino na hindi nakakakilala dito kay Diwata. Maging mahirap man o mayaman. Kasi kilala natin siya, isa siyang simpleng tao na nagmula sa talagang mababa, walang-wala. Sorry. Talagang ano yung lalamunan ko. So, pag-usapan natin ang kanyang pagtakbo. Medyo himay-himayin natin ng konti. So, balikan natin ang kanyang background. Siya ay sa pagkakaalam natin, nagmula sa talagang mababa, sa talagang sobrang paghihirap ng buhay na to the point na tumiraga siya sa ilalim ng tulay. Walang bahay. Taga Bisaya na dumayo sa Manila para hanapin ang kapalaran. So yun. So to cut it short, eto na siya. Isang very successful businessman. Pero alam natin ang kwento ng buhay niya na pinagdaanan niya yung pagtitinda sa tabing kalsada na yung, di ba, yung hinuhuli ng mga pulis, hinahabol-habol. Ngayon, well, bakit mga ba kasi sila hinuhuli? Unang-una, bawal naman nga po talaga kasi ang pagtitinda dyan sa gilid ng kalsada. Kasi bakit? Nakaka-apekto sa mga, nakakasikip sa trapiko. Nakakasikip, parang, sabihin na natin, nakakalat. Pero, mga kababayan, kailangan unawain natin na ang makagagaya nito kay Diwata, yung itong mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, gusto lang maghanap buhay. Diba? Gusto lang nilang maghanap buhay. Maghanap buhay ng marangal. Diba? Marangal yung trabaho nila. Yun nga lang, hinuhuli dahil bawal yung ginagawa nila. Pero hindi masama yung ginagawa nila. So, iyan po ang isang malaking problema ng mga street vendors. Na ito nga po, dahil sa ito ay dinanas ni Diwata, naging isa siya sa kanila, he is one of them. Sorry. May laman. Kaya, ito ang gusto niyang pagtuunan ng pansin, ito ang gusto niyang ipaglaban. Kaya, itong pagtakbo niya bilang, bali magiging, pag nanalo siya, bali magiging congressman na rin siya, ang tawag sa kanya. Mambabatas, tagagawa ng batas. Ngayon, ang tanong, bagay ba siya dito? Kasi tayo po ay, nasanay po tayo, na ang mga mambabatas, usually, mula pa noong araw, gone are the days na ang mga nandiyan po sa Kongreso, House of Representatives, and Senado, nasanay po tayo na
ang mga kandidato dyan, ang mga nandyan ay mga honorable, mga, usually, mga anak mayaman, matataas ang pinag-aralan, usually mga abogado. Kasi nga po, since ang trabaho ng isang mambabatas ay gumawa ng batas, ay kailangan aral tayo sa batas. Pasado ba si Diwata? Hindi siya nakapagtapos ng, siguro high school lang ang tinapos niya. Ngayon, pagdating sa Senado, kaya ba niya makipagbalitaktakan dito sa mga magagaling na congressmen? Diba? Debate. Eh dito nga lang sa, although magaling naman siyang magsalita, magaling siyang humarap sa tao, pero yun bang nauubusan ka ng salita, vocabulary? Well, kahit na siguro, hindi ko siya minamaliit, don't get me wrong. Hindi ko siya minamaliit. Pakinggan nyo yung sasabihin ko. Na, bagay ba siya? Bagay ba siya maging congressman? Gagawa ng batas. Nasanay nga po tayo kasi na yung mga nakagisna nating mga kongresista, mga mambabatas, ay talagang mga galing sa alta sosyedad. Sorry po, katinang lalamunan ko. Mga abogado, di kampanilya, magagaling, kumbaga, magagaling sa debate, magagaling sa mga choices of words, magaling paikot-ikot ng debatihan, which sa tingin ko hindi ito kakayanin ni Diwata. but sa sinabi ko nga na ang tanong ko, bagay ba si Diwata dito sa pagiging congressman? Ibalik natin ang tanong doon sa yung mga nakasanayan nating mga mambabatas na mga galing sa alta, mataas ang pinag-aralan, abogado. Sorry. Yun po bang mga traditional politicians na brainy, mga brilliant, anak mayaman, well-educated, marunong gumawa ng batas? Ano po nangyari sa bayan natin? Napaunlad ba nila yung bayan natin? Nakatulong ba sila sa mga maliliit na mamamayan na kagaya ni Diwata? Kagaya ng mga ipinaglalaban ni Diwata ngayon na mga kapwa niya, mga kabaro niya, na dumanas ng mga panghuhuli, pangaharas ng mga pulis, dahil sa gusto lang naman maghanap buhay. Hindi po. Diba? Ang pinagtutuunan ng pansin ng yung mga trapo, traditional politician, itong mga sinasabi natin ng mga nakagisna natin na magagaling ang utak. Kaso ang malaking tanong po, parang hindi naman nila, parang wala silang effect. Yun ang ibig ko sabihin. Walang epekto sa buhay ng mga simpleng mamamayan. Hindi nila naiaangat. Magagaling nga sila. Matatalino. Bilib tayo, pakinggan sila magsalita. Pero, parang wala kasing, parang hindi nakakatulong. Hindi natin nilalahat, di ba? Meron namang okay. But generally, ang tanong, naiahon ba
yung buhay ng pangkaraniwang mamamayan. Kagaya na nga nitong mga street vendors, na ito ngayon ang gustong ipaglaban ni Diwata. Kaya, kung sakali manalo si Diwata, ito yung matutulungan niya, maiaahon niya ang buhay na hindi nagawa ng mga trapong matatalino, ng mga edukado. Hindi na, sabihin natin, hindi nakarating ng mataas na pinag-aralan itong si Diwata, pero hindi natin masasabi na siya ay mal-edukado. Kasi, magaling siya magsalita, magaling siya sa buhay, magaling siya. Para nga siyang edukado eh. Talo pa niya yung mga edukado eh. Kumbaga, yung edukasyon na natanggap niya ay base sa kanyang mga karanasan. At kung magkakausapin mo si Diwata, matinong kausap. Di ba? Hindi kagaya ng iba dyan na nakaupo na nga sa Senado, na naturingang nakapagtapos, nagtapos sa mga matataas na eskwelahan. Pero tingnan mo naman ang mga performance at yung mga ginawa. You know what I mean? Ngayon, anong ibig ko sabihin? Bagay ba si Diwata sa Kongreso? Opo. Bagay siya. Kasi, bakit siya magiging bagay doon? Kasi, matutupad niya, makakagawa siya ng paraan para matulungan yung mga maliliit. Yung mga kagaya ni Diwata na dumanas ng yun nga, yung buhay nila. Kahit papano, isang sektor lang yun, sektor ng mga nagtitinda, vendors, isang sektor lang ng lipunan, hindi lahat kumbaga. Hindi para sa buong populasyon. Pero, isang sektor na malaki ang populasyon. Biruin mo kung itong mga street vendors na ito ay maiaahon ni Diwata ang buhay. Kasi ang problema po dito sa mga street vendors kung bakit sila hinahabol-habol ng mga pulis, kasi nga bawal yung lugar na pinagtitindahan nila. So, ano ang solusyon? Siguro may solusyon dyan si Diwata. Ang kulang kasi sa kanila, isang matinong lugar. Wala kasi silang lugar. Matatawag na sariling lugar para doon sila magtinda. Kaya nandiyan sila sa kalsada. Wala ibang magagawa eh. Hindi nila kayang mag-upa. Di siguro, ang magagawa dyan eh, bigyan sila ng tamang lugar kung saan sila magtitinda para hindi sila nakakasagabal sa kalsada at hindi rin sila nahihirapan na natetensyon na habang nagtitinda eh bantay-bantay doon sa panayang bantay kung nandiyan mga pulis. Pagkatapos pag nahuli, di sayang yung paninda dahil kinukuha ng mga pulis eh. Kinukuha. Kumusta naman yung puhunan nun? Eh, yun na nga, ang liit-liit na ng klaseng hanap buhay. Parang yun na nga lang baka inutang pa sa Bombay, ang kapital. Tapos kukunin ng pulis. Paano naman? Diba? Eh, hindi natin sinasabi na mali yung pulis, tama yung pulis, mali ba yung vendor, o tama yung vendor? Mali yung vendor dahil mali yung lugar na pinagdadausan niya ng kanyang negosyo. Tama naman yung pulis kasi tinutupad lang naman ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. But the outcome ay mayroong naapi. Naapi yung vendor.
Kaya siguro, yun ang isang dahilan ni Diwata para makatulong siya. Ngayon, yung mga mga dikampanilyang politiko ba, natulungan ba nila itong maliliit na sektor na ito ng vendor? Di ba hindi? Hindi naman nila tulungan. Sila pa nga yung gumagawa ng batas na pangharas. Pangharas dito sa mga street vendors na ito. Bakit hindi gawa ng paraan na makapaghanap buhay sila ng legal? Bigyan sila ng isang legal na lugar nang hindi na rin sila nakakasagabal dyan sa kalsada. Bakit kasi wala nang available na legal na tindahan para sa mga Pilipino? Bakit yung mga Chinese? Yung mga Chinese na dayo, mas mayroon silang, kampante sila na niya, komportable silang nandiyan sila sa mga pwesto nila. Pero yung Pilipino, taga rito, may-ari ng bayan, ayan, hinahabol-habol ng pulis. Pinagbabawalang magnegosyo. Bakit ganon? Yun dapat ang isolve ng gobyerno natin. Bakit yung mga dayo, mga kaiinchikan dito sa Pilipinas, hindi lang iisa ang pwesto. Maraming pwesto kung saan-saan. Pero yung Pilipino nagtitiis dyan sa gilid ng kalsada. Tapos aagawan pa ng paninda. Kaya mabuti naman na tumakbo itong si Diwata. Siya lang kasi, si Diwata po kasi ang nakakaintindi. Isang Diwata po ang nakakaunawa sa kalagayan, sa damdamin, sa puso ng mga street vendor dahil naging isa siya. Yung mga politiko ba, naranasan ba nila na maging street vendor? Naranasan ba nila na tumira sa ilalim ng tulay? Nakatira sila sa mga mansyon. Ito mga inchik na dayo, ang gaganda ng mga bahay. Pero yung mga Pilipino, nakatira sa ilalim ng tulay. Something is very wrong na kailangan pong itama. Itong tungkol sa mga problema ng street vendors na ito. Isa po sa makaka-solve ng problemang ito ay si Diwata. Si Diwata mismo. Dahil alam niya kung ano. Alam niya kung paano isolve. Kasi galing siya doon. Yun ang ibig ko sabihin na bagay siya. Pwede siya. Para maihaon niya, matulungan niya yung mga kapwa niya. Diba, Diwata? Kaya, huwag mo napansinin yung mga nambaba sa'yo. Inggit lang yan. Diba? Inggit lang ang mga yan. Kasi, biruin mo nga naman. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Parang Cinderella story. Kaya, sabihin mo natin na, oo, hindi siya bagay dyan kasi, sa Kongreso kasi wala siyang mataas na pinag-aralan. Hindi siya, for sure, hindi siya marunong gumawa ng batas. Pero syempre, hihingi siya ng tulong. Mag-hire siya ng abogado na siyang gagawa ng batas. Ngayon, sasabihin ng ilan, o di yung abogado na lang patakbuhin, mananalo ba yung abogado? Diba? Si Diwata ang may charm. At siya yung may alam. Ngayon, ang gagawin lang nila, ididikta lang niya doon sa abogado kung ano ang mga gusto niyang mangyari. And then the mechanics and the technicalities of writing a bill, a law, yung abogado na ang gagawa nun. But the idea, the heart of the idea, ay manggagaling kay Diwata. O, ganun lang yun. Kaya nga,
Itong mga nangbabash na ito, inggit lang. Kaya, kung ikaw ay naiinggit, pumikit ka na lang. Diba? Mabuhay si Diwata. Kaya, gumaya po tayo kay Diwata. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.